Praise God. So, magandang umaga pong muli sa atin lahat. At tayo po ay papalad na nandito tayo ngayon today upang luwalhatiin ng sama-sama ang ating dakilang Panginoon. Okay, so ang ating pong pagtatalakay today ay about prayer and intercession. Okay? Prayer and intercession. Diyan po iikot ang ating studies today, and we will explore 5 amazing prayer warriors dito po sa Bible. At sana po tayo po ay matuto sa kanilang buhay. We will learn from their lives and what makes them a warrior of prayer and intercession. Tayo po dito sa ating church sa Light of the World, Christina Homes, naniniwala po tayo that prayer is powerful. Okay? Makapangyarihan ang panalangin. Makikita po natin dito sa Bible, countless individuals, napakarami po nila, who prayed and yielded amazing results in their lives sa buhay ng iba na kanilang ipinapanalangin. Okay? Kung nabasa nyo na po yung Book of Esther, okay? Maybe some of us or lahat po tayo ay nabasa na po natin yung aklat ng Esther. The Book of Esther is an example of a God divine guidance and care over sa buhay ng mga tao. Okay? God's power and sovereignty are seen, ipinakita po doon throughout this book. Okay? Kaya napakaganda pong basahin yung Book of Esther. Dahil nga, ito po ay tumutukoy about prayer. Sa pananalangin, sa pag-intercede. Okay? And in times like this, makikita po natin, we must have faith that God is in control. Okay? He is working. Okay? He is working. Sabi nga doon sa ating inawit kanina, even though hindi po natin nakikita, He is working. Nagtatrabaho siya, kumikilos siya. Through both the pleasant and difficult times sa buhay po natin. Gumagawa po siya, kumikilos siya. So that we can serve Him effectively. Ganyan po yung nangyari sa Book of Esther. Kaya po, I'm encouraging everyone to read. Okay? To read the Book of Esther. Napakaganda pong aklat na yan. Basahin po natin. Okay? God is sovereign. Okay? Napaka-sovereign po ng ating Panginoon over every area of our lives. Okay? Imagine po natin, dito po sa kwento po ni Esther, if si Esther po didn't call the Jews para mag-pray and fasting. Si Esther po ay nanawagan sa lahat ng mga Udyo doon po sa kanilang lugar. Because yung buhay po nila ay nanganganib. May panganib po na nagaganap during that time doon po sa lugar na yun because the king, yung hari po doon sa lugar na yun nila na nakakasakop sa kanila ay nagbigay ng utos para patayin ang lahat ng mga Hudyo sa lugar na yun. And because of that, si Esther po ay gumalaw, kumilos dahil sa atas ng ating Panginoon at kanya pong tinipon lahat ng mga Hudyo at yung mga leaders doon po sa lugar na yun kung saan nagdeklara po sila ng prayer and fasting. Okay?
Kasi nga po, sabi ko nga po kanina, sila po ay nakatakdang bitayin ng lahat ng mga Udyo na nakatira sa lugar na yon. And I firmly believe the outcome would have been very different. Okay? Magiging different yung outcome kung hindi po kumilos ang Panginoon sa buhay po ni Esther na magtawag, magdeklara ng prayer and fasting. At dahil po sa sila po ay sama-sama nga nag-pray and fasting, walang isa mga namatay sa kanila. Hindi po natuloy ang pagbibitay sa kanila. Sa halip, ang binitay po, yung isang katiwala ng hari na nagsulsul o nagsumbong ng mali para sila ay ipahamak o patayin. Ganyan po ang Panginoon. Okay? Sabi nga ng awit, he never stop working. Kumikilos siya sa kaparaan ng hindi natin nakikita pero sa ating ikabubuti. O sa ikabubuti ng bawat tao. Okay? Niligtas po silang lahat ng ating Panginoon dahil po yun doon sa ginawa nilang sama-samang prayer and fasting. Alam niyo po, when we pray, we invite God to intervene sa ating sitwasyon. We are praying so that His will may be done and that His will move mightily sa buhay ng bawat isa sa atin. Gaya ng pagkilos niya doon po sa mga kasamahan ni Esther, kababayan ni Esther. He moved mightily. Kaya mahalaga po ang pananalangin. Ang pakikisa, pakikisama. Mapalad po ang ating iglesia, ang ating church. Mapalad po tayo because meron po tayong mga faithful na prayer warriors sa ating iglesia. Araw-araw sila ay nananalangin. Araw-araw sila ay nag-i-intercede. Ipinapanalangin po nila tayo. Kaya napakahalaga po na merong mga warriors na kagaya nila. And I thank God dahil sa kanilang faithfulness, sa kanilang pananalangin. Okay? Dahil sa kanilang ginagawa, kapag dulog sa ating Panginoon na tayong lahat ay kanilang idinudulog. I'm encouraging everyone to join. Sama po tayo. Para mas lalong lumakas, mas lalong tumibay ang ating iglesia, ang ating pananalig, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po doon sa Luke chapter 11 verse 1, makita po natin. Diba? Sinasabi po ng Luke 11 verse 1 that the disciples, okay, sila ay lumapit sa ating Panginoon, nagtatanong sila, nagpapaturo sila kung paano yung manalangin. Okay? Kung titinan po natin yung Luke 11, okay, verse 1, sabi po dyan, once Jesus was in a certain place praying, as he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us how to pray. Just as John taught his disciples. Alam ng mga alagad yung kahalagan ng pananalangin. Alam ng mga alagad yung magagawa ng panalangin. That's why they approached Jesus Christ at nagpaturo po sila kung paano manalangin. Kung paano manalangin ng tama. Kung paano manalangin na natatouch ang puso ng ating Panginoon. At sa mga susunod po na verses, diyan po itinuro ng ating Panginoon yung tamang pananalangin.
Okay, basahin nyo na lang po yung chapter 11 ng Lucas. At nandyan po, tinuro po ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang tamang pananalangin. Okay. Ito pong Bible na ating ginagamit, okay, makikita at mababasa po natin dito ang napakaraming mga prayer warriors. And we can learn a lot from their prayers, from their lives. Okay? And today, ngayon pong umaga, we are going to just focus on 5 Bible prayer warriors. Kuha po tayo ng 5. Sa napakaraming mga warriors dito po sa Bible. Our goal in this study is to apply the lesson we learn from these prayer warriors sa buhay po natin. Nang sa ganoon ay maranasan din po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Maranasan din po natin yung kanilang naranasan. Okay? So number 1 po. 5 powerful prayer warriors dito po sa Bible. Number 1 po is si Hannah. Si Hannah po is famously known as the mother of Prophet Samuel, the greatest judge of Israel. Okay? Yan po si Hannah. Babasa po natin yan sa Book of Samuel, 1 Samuel. Siya po ay isa sa 2 asawa ni Elkanah. Okay? 2 po silang asawa. Yung panahon po nila kasi is allowed ang more than 1 na asawa. Pinapayagan po sila. Ang problema po dito is hindi patas yung naging labanan. Yung isang asawa po ay nabiyayaan na napakaraming anak. Pero ito pong si Hannah ay walang anak. Matagal pong panahon bago yan na ipanganak si Samuel. Okay? Napakahabang panahon ang kanilang ipinagantay bago po siya nabiyaya ng anak. At sa habang panahon na yun ay siya po ay talagang grabe yung kanyang nararanasan na pag-iinsulto sa kanyang co-wife. Na iniinsulto siya na hindi siya magkaroon ng anak. Tingnan po natin yung 1 Samuel. Starting dito po sa 9. Sabi po dito, once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now, Eli the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, how long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not so, my Lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord.
Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Eli answered, go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. She said, may your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Okay? Nakita po natin dito. Sabi ko nga po kanina, yun po yung problema ni Ana. Okay? Talagang iniiyak niya sa Panginoon. Siya ay pagkalooban ng Panginoon ng anak. Dahil grabe na yung nararanasan niya hirap at insulto sa kanyang kasamang asawa, ng kanyang asawa. Okay? At ayon po dito, siya ay pumunta sa Silo, sa templo para mag-alay ng offering at manalangin sa Panginoon. Dahil nais po niyang wakasan, maibsan, yung pag-iinsulto na ginagawa sa kanya, ng second wife. He ridiculed her daily. Okay? Kaya naman, patuloy po siya lumalapit at lumuluhog sa ating Panginoon. Lagi po niyang ginagawa yon. She had prayed for years, pero wala pong resulta. Hindi po tumutugon ng Panginoon. Hindi po siya bine-bless pa ng Panginoon. And not seen any results. She was hurting inside. Grabe yung kanyang pinagdadaanan. At ang maganda po sa kanya, hindi po siya sumusuko, hindi po siya tumitigil. Hindi po siya sumusuko ng pagpunta sa lugar na yan sa templo para manalangin. At humiling sa Diyos dahil naniniwala siya na kaya siyang i-bless ni Lord, kaya siyang pagpalain ng Panginoon, kaya niyang ibigay, kaya siyang bigyan ng anak. At matibay yung kanyang paniniwala, yung kanyang pananampalataya. Nakikita po natin sa kanyang ginagawa na hindi siya nawawala ng pag-asa, hindi siya sumusuko. Dahil naniniwala siya, si Lord ay i-bless siya sa tamang oras at sa tamang panahon. Okay? At dahil dyan, hindi po siya tumitigil. And take note po dito sa verse 10. Okay? Sabi po dyan, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Sa Tagalog, sabi po dyan, buong pait na lumuha at taimtim na nanalangin sa Diyos. Grabe. Weeping bitterly. And here in verse 11, she then made a promise. Okay? Nangako siya sa Panginoon na kung siya ay bibigyan ng anak, she will give the child back to him. Kanyang ibabalik. Kanyang itatalaga sa Diyos. Again, mga kapatid, nakita po natin sa pagkakataon na ito, siya po ay kinahabagan ng Diyos. Because matapos po niyang ipanalangin ng taimtim yung kanyang misery, yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon, natas po ang puso ng ating Panginoon. Okay? And she gave birth to a son. Yan na nga po si Samuel. Okay? Pero mahabang panahon, sabi ko nga po kanina, mahabang panahon po yan bago nangyari. Mahabang proseso, mahabang pagtitiis, pag-aantay, pananalangin, pagpapatuloy bago po naganap
nagkaroon ng katuparan, katugunan, kasagutan yung kanyang ipinapanalangin. Okay? God's goodness didn't stop there. Grabe yung goodness ni Lord sa kanya. Hindi po tumigil doon. Yung pagbibigay niya ng anak kay Samuel, hindi po na-stop doon. Because sabi po na 1 Samuel chapter 2 verse 5, tingnan na po natin. 1 Samuel chapter 2 verse 5. Ayan po ba? Kasi makikita po natin doon, 1 Samuel chapter 2 verse 5 is binigyan pa siya na napakaraming anak ng ating Panginoon. She had a total of 7 kids. Okay? Ayan. Those who were well fed are now starving, and those who are, yan po ba? 2 Samuel chapter 2 verse 5. Tama. The childless woman now was 7 children. Okay? So, ibig sabihin, siya po, yung binabanggit dyan na childless woman now has 7 children. Binigyan pa siya ni Lord. At a total of 7 ang kanyang naging mga anak. Ganyang kabuti ang Panginoon. Ang hinihingi lang po ni Hannah ay pagkalooban lang po siya ng isang anak. Okay? Magkaanak lang siya. Ay sapat na sa kanya yun. Masaya na siya doon. Okay? But si Lord po, hindi po tumigil doon. Binigyan po siya pa ng ibang mga anak. It's like what he did to King Solomon. Ang nihingi lang ni Solomon ay wisdom. Okay? Pero ano ginawa ni Lord kay King Solomon? Hindi lang wisdom ang binigay sa kanya. Even the riches of this world ay ibinigay ng Panginoon sa kanya. Okay? Ganyan si Lord kung mag-bless. Ganyan si Lord kung magpala. Hindi isa, hindi dalawa, kundi multiple. Pag nakikita niya po tayo ay nagiging faithful, tayo ay nagiging matapat sa Kanya. Siya din po ay nagiging matapat upang tayo ay bless, upang tayo pagpalain. Siya had a total of 7 kids. Kung titinan po natin si Hannah, yung buhay po niya, she had a good reason to discourage at maging bitter because she was unable to bear children. She shared her husband with a woman who ridiculed her. Ni-insulto siya araw-araw. Okay? Her husband cannot solve her problem. Di po siya natutulungan ng kanyang asawa para resolvehin yung kanyang problema. And even the high priest misunderstood her na siya po ay lasing. At nakita po natin sa buhay ni Hannah, okay, instead of retaliating or giving up, okay, iniyak na lang po niya ito sa ating Panginoon. He brought her problem honestly before God. Okay? Sana po mga kapatid, para Hannah's prayer life ay natuto po tayo. We learn that we should be persistent. Okay? Maging persistent po tayo until we see a breakthrough. Because God is faithful and will answer our prayer. Okay? Sometimes po kasi we give up too soon. Napakabilis natin mag-give up. Napakadali natin mag-give up. When we don't see answers to our prayers. Okay? Huwag po tayong mag-give up kung hindi pa sinasagot ni Lord yung panalangin natin. Huwag po tayong tumigil, huwag po tayong sumuko. Pag hindi pa binibigay ni Lord yung ating hinihingi, yung ating ipinapanalangin. Like Hannah, we can wait for the Lord patiently, knowing that He will. Okay? He will answer our prayers at the right time. Okay? One more thing mga kapatid. There are times now we will need to evaluate our prayers and see if they are in line with God's will. Okay? From time to time ay evaluate po natin. Maybe baka kaya hindi sinasagot is baka hindi in line
doon sa will ni Lord yung ating mga hinihingi. Okay? But top it all, kailangan po natin gayahin yung ginawa po ni Hannah. Okay? Wait patiently and continue praying. Huwag sumuko. Huwag tumigil. Yan po yung itinuturo niya sa atin. Okay? Number 2 po, si Daniel. Yan naman po natin si Daniel. Si Daniel po is one of four major prophets here in the Bible. Okay? Along with Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel. Kabilang po sila sa 4 na major prophets dito sa Bible. And sabi diyan, a righteous man of princely lineage. Sabi ng princely lineage, siya po ay kabilang sa angkan ng mga hari, mga maharlika. Yan po si Daniel. He was carried off to Babylon by King Nebuchadnezzar. Ibig sabihin, siya po ay, dahil siya po ay kasama sa angkan ng mga maharlika, siya po ay kasama ang nabihag ni King Nebuchadnezzar at dinala sa Babylon. Together with his 3 friends, kababayan. Sina Meshach, Abednego, Shadrach. Okay? His faithful service to the Lord in the land, makita po natin, yung land na kung saan hindi niya alam, yung kultura na hindi niya alam, okay, makes him unique among almost all the people doon sa lugar na yun o dito sa po sa scriptures. Kasi po, kahit na hindi po siya familiar sa lugar na yon, ay nag-excel siya. Kahit na alien po siya sa lugar na yan, na pinagdalan sa kanila, ay grabe yung pag-excel na nangyari sa buhay niya. Mamaya po makikita natin. And as a result of his devotion, he found favor with men and God. So, ayon po dito sa verse 3, tingnan po natin yung Daniel chapter 9, verse 3. Sabi rito, so I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. Yan po si Daniel. Every time na meron pong sitwasyon sa buhay niya, ginagawa po niya yan. But yung kanyang prayer life every day, ginagawa rin po niya yan. Tuloy-tuloy lang po yan. I pray to the Lord my God and confess, Lord, the great and awesome God who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments. Yan po yung prayer ni Daniel. Okay? And sabi ko nga po, kanina, si Daniel po ay isa sa 4 na mula sa angkan ng mga maharlika from the royal family and nobility. Okay? Siya po ay mula sa angkan ni Judah, okay? Hari ng Israel. At silang 4, kanyang kasama, nabanggit po kanina, ay kasamang binihag. Because itong 3 na ito, ay mula din po yan sa angkan ng mga maharlika. Okay? At dinala po sila ni King Nebuchadnezzar doon sa Babylonia. At sila ay ginawang mga tagapaglingkod sa palasyo ni King Nebuchadnezzar. Sabi niyo po, 60 years po. Grabe yung kanyang grabe yung tagal ng kanyang pagkaka-detain sa lugar na yon. 60 years. 60 years siyang naging lingkod ni King Nebuchadnezzar. Ito cut the story short. Dahil po sa tulong ng Panginoon, dahil ang Diyos po hindi siya iniiwanan at hindi siya pinababayaan. Kaya nang ginawa niya kaya nang ginawa ng God kay Joseph. Okay? Doon sa Egypt. Ganito rin po ang ginawa ng Panginoon kay Daniel dito po sa Babylon. Okay? Sabi po ng Daniel chapter 2 verse 48. Pwede matignan natin. Sabi diyan, then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men. Grabe, di ba?
Dahil sa pagiging matuwid at matapat ni Daniel at sa tulong ng ating Panginoon, siya po ay kinalugdan ng hari. Okay? Dahil si Daniel po may kakaibang gift, may kakaibang talento na binigay ng Diyos sa kanya na kaya niya mag-interpret. Okay? Like Joseph, he can interpret dream. He can interpret vision. At one time nga dumating sa punto na si King Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng dream at hindi kayang interpret ng kanyang mga pantas. Okay? At tanging si Daniel lang po ang nakapag-interpret ng tama. And to cut the story short, dahil po sa ginawa ni Daniel na gift na binigay sa kanya ng Diyos, siya ay ginawa pong in charge sa lahat ng mga pantas. In charge of all his wise men. Okay? He made him ruler over the entire province of Babylon. Grabe yung nangyari sa kanya dyan. Sabi ko nga po kanina, dun sa lugar na hindi niya alam ang kultura, pero nag-excel po siya. Okay? Napopromote po siya. And pagdating po dun sa chapter 5, verse 29, tingnan niyo po yung isa pang blessing na binigay sa kanya ni Lord. Then at Belshazzar's command, Daniel was clothed in purple, a gold chain was placed around his neck, and he was proclaimed the third highest ruler in the kingdom. Grabe. Sa buong kingdom, siya po ay naging pangatlo. Okay, yung hari, maybe yung pangalawang hari, and siya po, pangatlo, pinakamataas. Third highest ruler in the kingdom. Ganyan po yung nangyari kay Daniel sa lugar na yan. Sa tulong ng ating Panginoon, he was proclaimed the third highest ruler in the kingdom. Alam po ninyo, isa po sa katangian o napapansin po natin dito kay Daniel ay yung kanyang pagiging mapanalanginin sa Diyos, pagiging malapit sa Diyos, pagiging matapat sa Diyos. He is a man of prayer and understood the importance of interceding for others. Okay? Ganyan po si Daniel. And because of that, siya po ay patuloy na kinalulugdan ng Diyos. Okay? Ang ganda rin po basahin niyo ang Book of Daniel. Basahin niyo rin po. Dahil yung challenge po dyan, grabe. Matindi yung challenge na pinakita po dyan ni Daniel na even to the point of death, ay hindi po siya bumitiw sa Panginoon, hindi po siya sumuko sa Panginoon. Nakaka-enjoy pong basahin ng aklat ng Daniel. Basahin niyo po. Napakaganda. Okay? Hindi po siya sumusuko, hindi po siya bumibitaw. At dahil po sa katangian niya na siya po ay panalanginin at palaging nag-intercede. Okay? In behalf of others. Grabe. Grabe ang epekto nito sa buhay niya at sa mga taong ipinapanalangin niya. And one time po, sabi po doon sa Daniel chapter 9 verse 2. Tingnan natin dyan. Daniel 9 verse 2. Alam niyo po si Daniel po, yung sabi mo nga po kanina, he is a man of prayer, is a man of yung bang mahilig siyang magbasa, mahilig siyang mag-search. Okay? Sabi po dyan, in the first year of his reign, I Daniel understood from the scriptures. Sabihin, talagang nagbabasa po siya, nagsasaliksik siya. Hindi niya kinakaligtan yung patuloy na pagsasaliksik, pag-aaral ng scriptures. And according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem was last 70 years. Sa kanya pong pagsasaliksik, sa kanya pong pagbabasa, nakita po niya, so happen na, natuklasan po niya na ang kanyang mga kababayan, ang Israelites, ang mga Hudyo, okay, ay 70 years na in captivity. Ibig sabihin is
makakaranas sila ng 70 years na pagkakabihag, paghihirap. Ayon po dun sa propesya na pinahayag ni Jeremiah dito po sa Jeremiah 25 verse 11, sabi niya, this whole country will become a desolate wasteland, and this nation will serve the king of Babylon 70 years. Okay? Pero nakita po ni Daniel yan. That's why, punta ito na makita po niya ito ay kanyang ipinanalangin sa Panginoon. Okay? He prayed and fasted. Okay? Nakakita nga po natin doon sa verse 3 and 4, he prayed and fasted. Because he knew the captivity was because of the sin of the Israelites. Nangyari po yung captivity, nangyari po yung ganyang sitwasyon sa buhay nila because of sin, dahil sa kanilang mga kasalanan. And inallow ni Lord na maranasan nila, na mangyari sa kanila yung ganyan, na 70 years of captivity because of their sins. Dahil sa kanilang mga kasalanan. And Daniel pleaded with God. Okay? Nanalangin po siya, nag-fast po siya, nanalangin po siya na itong captivity na ito ay mawala na, maalis na, matanggal na, makalaya na sila, and return to their land, to the promised land. Okay? And again, mga kapatid, to cut the story short, nakita po natin, dahil sa kanyang pananalangin, dahil sa kanyang ginawang ito na pag-intercede, ay nangyari po, naganap yung kanyang ninanais mangyari. And one thing more, makikita po natin dito, sabi po dito, Daniel, he confessed his own sin using the pronoun we. Okay, makikita natin dyan, we. May ugali po kasi ang tao, di ba? Makikita natin, in times of adversity, ay napakadali po natin manisi, napakadali po natin magturo, at napakadali po natin i-excuse yung ating sarili. Kasi sila ang gugulo nila. Kasi sila, gumagawa sila ng mali, ng kasalanan. Okay? Sa totoo lang, makita natin, in any Israelites, sa mga Israelitas, masasabi po natin, si Daniel po ay isang righteous. Okay? And yet, dito po sa ating nakikita na kwento niya, sabi po dito, he confessed his sin. Okay? He confessed his sinfulness and need for God's forgiveness. And God said, instead of looking for others to blame, first look inside and confess our own sins to God. Okay? So si Daniel po, kahit na po siya ay righteous na tao, ay humingi po siya ng kapatawaran sa Diyos at hiningi niya rin ng kapatawaran ang bansang Israel. Nang sa ganun sila po ay makalaya. Okay? Hiningi po niya ng forgiveness. And sabi ko nga po ganun, dapat ganun daw po yung ating gagawin instead of looking, okay, for others to blame. Okay? And God does send his help, not because we deserve it, but because he wants to show great mercy. Okay? Ang si Lord po, ganyan po yung kanyang gustong mangyari. Sa kanyang mga pagtugon, sa mga panalangin, hindi ibig sabihin dahil tinugon yung ating panalangin dahil tayo ay deserving. But
Pinapakita ng Panginoon na siya ay tumutugon para makita natin na siya ay isang merciful God. Siya isang powerful God. Okay? So yan po yung nakikita natin. And from Daniel's prayer, we learn that interceding for others in prayer will transform their lives. Okay? Pwedeng ma-transform ang buhay ng isang tao o buhay ng isang grupo o isang bansa, isang laki, kung merong isang kagaya na Daniel na nag-i-intercede na nanalangin. Okay? Pwede pala yun, di ba? Yung mga ipinapanalangin natin yung iba. At dahil sa ating ginagawang pananalangin, nagkakaroon ng pagbabago. May nangyayari, may nagaganap, nakakaiba sa buhay ng taong ipinapanalangin natin. Gaya po, yung nakita po natin dito. Because of the prayer and fasting of Daniel, ay na-release po ang bansang Israel. At sila po ay nakabalik doon sa Promised Land. Nakawala po sila doon sa 70 years na captivity ni King Nebuchadnezzar. Okay. Again, from this prayer, we learn that interceding for others in prayer will transform their lives. Basahin na lang po natin mamaya. Yung pong aklat ng Daniel, chapter 10. Okay? So, pinapakita po dyan, God hears the prayer. Pinakinggan po ng Panginoon yung prayer ni Daniel. We can have confidence, mga kapatid. Okay? Because of that, we can have confidence that God hears and answers our prayer. Okay? Nakaka-encourage na nakikita po natin na dahil sa mga kanilang mga ginagawa, ay ino-honor ito ng ating Panginoon at bine-bless sila at tinutugon yung kanilang panalangin. Okay? Yan po si Daniel. Pangatlo po, titingnan natin na character po din sa Bible is King David. Si King David po is from the tribe of Judah. Okay? A shepherd, a poet, a giant killer. Siya po ay ancestor ni King Jesus, ni Jesus Christ, ating Panginoong Jesucristo. At mababasa po natin yung kanyang istorya diyan po sa unang Samuel. Okay? So, kung titingnan niyo po, sabi ko po kanina, sino ba si King David? A shepherd, a poet, a giant killer, ancestor of Jesus Christ. And in short, siya po is one of the greatest men in the Old Testament. But alongside, mga kapatid, makikita po natin, the list, dito po sa list na makikita po natin, alongside with this is siya ay pinapakilala din ng Bible na isang betrayer, isang liar, isang adulterer, at isang murderer. Okay? Alongside sa pagiging shepherd, pagiging poet, pagiging giant killer, pagiging ancestor ni Jesus Christ, ay ipinakikita rin siya na isang grabe, di ba? Isang betrayer, liar, adulterer, and murderer. Ibig sabihin, the Bible makes no effort to hide. Di po nila tinatago yung katotohanan mula sa buhay ni King David. Pinapakita nila, pinakikilala na kung ano si King David. Okay? Yung kanyang mga failures. Hindi lang yung mga gandang bagay sa kanya, even yung mga failures niya, ay ikinuwento po dito sa Bible, ibinandera po dito sa Bible. Yet, mga kapatid, makita po natin, he is remembered and he is remembered as sabi dito, a respected person. Okay? Dahil sabi nga po doon sa Acts chapter 13 verse 22,
I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Tingnan mo yung statement ng Panginoong Jesucristo kay King David. Okay? Tingnan niyo yung statement ng Panginoon ng Diyos kay King David dito po sa Acts 13 verse 22. Okay? Mali yata yung aking nailagay dito na. Hindi at parang hindi yan. Kasi ang nakalagay po doon is ang nakalagay po dito sa aking note is sabi ng Panginoon sa kanya, dineklara ng Panginoon, he is a man after my own heart. So mali po yung aking nailagay na verses, friends. But then again, sabi ko nga kanina, yung among the list na kung saan ipinakita yung mga failures, yung weak side ni King David, siya pa rin po dineklara ng Diyos na a man after his own heart. Si David po, he is a warrior at heart. Not just physical, hindi lang po doon sa physical, yung physical battlefield, okay, yung pagiging warrior niya, but also in the spirit, he also a warrior in the spirit. He was a man who prayed in every situation he encountered. He's a man who understood the power of prayer and trusted God to answer him. Okay, nakikita po natin yan throughout his life, throughout his story. And even the book of Psalms, makikita rin po natin kung paano pinakikilala si King David dito po sa Bible. Ito po sa book of Psalms. Okay? From King David, mga kapatid, we learn that we should pray on all occasions because God cares about every area of our lives. Kaya nga po, we should pray. Patuloy tayong mananalangin. When we need wisdom, kung kailangan po natin ng wisdom, kung kailangan po natin ng knowledge, kailangan po natin manalangin because siya po ang pinanggagalingan ng ating wisdom. Siya po yung pinanggagalingan ng ating knowledge, understanding. When we are in trouble, kailangan po natin manalangin. When we are happy, kailangan pa rin po natin manalangin. Okay? This is truly what the lifestyle of a prayer warrior should be. Like King David. Okay? Pray in all occasions because God cares about every area of our lives. We should pray when we need wisdom, when we are in trouble, when we are happy. Okay? Kaya nga po mga kapatid, dapat ito na po yung maging lifestyle ng bawat mananampalataya. Okay? Tayo maging prayer warrior like King David. And number 4, lipat na po tayo sa number 4. Kaya si Job naman po ititingnan natin. Okay? Usually po si Job po is sabi po dyan, is a righteous, godly, blameless, and upright. A man who feared God and shunned evil. A man greatly tested, but greatly blessed by God. Dito po sa Bible, meron po siyang isang kakaibang ginagawa na nagpapakilala sa kanya. Aside sa kanyang pagiging prayerful, okay? Maliban sa kanyang pagiging mapanalanganin, ay he was a man of prayer and made sure to pray for his children always. Pansin niyo yan kaya napansin niyo po kay Job.
na isa po sa kanyang ginagawa na hindi niya kinakaligtan, hindi niya kinakalimutan, o hindi niya iniminimi sa kanyang prayer, yung siya po ay gumagawa ng isang nag-o-offer po siya ng offering sa Diyos. Alam niyo po kung titingnan natin yung Job chapter 1 verse 5. Pwede po ba tingnan muna natin para makita po natin yung kabuuan. Job chapter 1 verse 5 sabi niya, when a period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Sabi, lagi niya pong ginagawa niya. Mas sinasigurado niya na yung safety, yung kaligtasan ng kanyang mga anak. Hindi lang yung sarili niya, but even yung kanyang mga anak. Na sinasabi niya, baka yung aking mga anak ay may nagawang mali. Baka yung aking mga anak ay may nakapagbitiw ng hindi tamang salita. Baka yung aking mga anak ay may ginagawang hindi tama na hindi ko nakikita. That's why I made offering, a burnt offering for them. Okay? So ginagawa po niya yung ganun para sa kanyang mga anak. Okay? During the Job's day, ano panahon po nila, the father was the family's religious leader. Okay? Ulitin ko po, during Job's day, the father was the family's religious leader because there were no priests. No panahon po nila, wala pong priest, wala pang pari. Wala pang mga tinatawag na nakatalaga na as a religious leader, as a priest to pray for sinners. Okay? Na magbibigay sa kanila ng instruction about the God's laws. Okay? Yun po yung kanilang sitwasyon at that time. And si Job po, he acted as the priest and offered sacrifices to God to ask for forgiveness for sins he and his family had committed. Okay? So, lagi po niyang ginagawa yung ganun. Nag-o-offer po siya ng offering sa Panginoon para sila ay patawarin sa kanilang mga kasalanan na nagagawa o hindi sinasadyang nagagawa. And ginagawa po niya ito out of conviction and love for God. Okay? Sa kagustuhan niya na maging tama, maging ayos yung kanilang buhay sa harapan ng ating Panginoon. Pinapakita po dito yung kanyang deep concern for the spiritual welfare ng kanyang mga anak. Kasi po nangangamba siya o natatakot siya o kinakabahan siya that they might have sinned unknowingly. Okay? Unknowingly. So he offered sacrifices for them. He wanted his children to be in right standing with God. Okay? So tayo po ay nire-remind as a father, nire-remind po tayo ng ating Panginoon. Kasi ito na yung ating mga anak, ang ating pamilya ay with right standing with God. Okay? And one of the things na ginagawa po ni Job is siya po ay laging nananalangin, siya po ay nag-offer ng sacrifices and burnt offering sa ating Panginoon, nang sa ganoon ay makakasiguro siya na yung kanyang pamilya, kanyang mga anak is a right standing with God. Hindi lang po niya yung ginagawa sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Hindi lang po sila yung ginagawa niya ng ganoon. He also prayed for his friends when they sinned against God and did not speak well of Him. Grabe, no? Hindi lang siya nag-offer ng offering para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga anak, even to other people na mali yung kanilang ginagawa. Hindi tama yung kanilang ginagawa. Tingnan po natin sa Job 42 verse 7 and 8. Job 42 verse 7 and 8. Sabi po dyan, after the Lord had finished speaking to Job, he said to Eliphaz,
The Temanite, I am angry with you and you two friends, and your two friends, for you have not spoken accurately about me as my servant Job has. So take 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job. Yan po, dinirekta sila. Si Eliphaz po, mga kaibigan ni Job. Direkta po sila, intusan po sila ng God na pumunta kayo kay Job para kayo ay ipanalangin. Go to my servant Job and offer a burnt offering for yourselves. My servant Job will pray for you and I will accept his prayer on your behalf. I will not treat you as you deserve, for you have not spoken accurately about me as my servant Job has. Okay? Kasi po, ito pong mga kaibigan ni Job ay inakusahan po nila si Job na isang makasalanan, kaya nangyayari yung kanyang sitwasyon, kaya nangyayari yung kanyang nararanasan at that time. Okay? Kaya ang ginawa po ni Job para sila ipatawarin sa kanilang mga pag-aakusa sa kanya, okay? Ipinanalangin sila sa Panginoon. Sa utos na rin po ng Diyos para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Okay? Nabi, no? Pwede naman gawin ni Lord na may kayo ng kapatawaran sa akin sa iyong ginawa kay Job. But ang utos po ng Panginoon sa kanila is pumunta kayo kay Job para kayo ay kanyang ipanalangin. Pag ipinalangin niya kayo, patatawarin ko na kayo. Okay? Grabe yung prayer na sabihin is pwede pala yung gano'n na ipag-pray mo yung pag-pray mo yung isang makasalanan at si Lord patatawarin niya. At si Lord lilinisin niya at si Lord tatanggapin niya. Di ba? Di ba? Minsan ang alam lang natin is individual po yung salvation. Yung kaligtasan, yung pagpapatawad ng kaligtasan is individual. Na kailangan mismo ikaw yung direktang hihingi ng kapatawaran sa Diyos. Pero ang sinasabi rito ng Panginoon is pwede mo palang ipag-pray yung isang taong makasalanan para siya ay patawarin ng Diyos. Okay? Just like what he did to his family, to his children. Pamagitan lamang ng prayer and offering, burnt offering na ginagawa ni Job, ay nasisigurado niya, nagiging yung assurance ng salvation, ng kaligtasan ng kanyang mga anak ay sure. Because of his yung ginagawa niya na araw-araw ay nag-o-offer ng burnt offering sa Panginoon para sa kanyang mga anak as para sa mga ibang tao. Okay? Again, so pinapakita rin po dyan yung mga criticism. Okay? Si Job po, nakaranas din po siya ng mga pag-criticize. But he was able to pray for his 3 friends. Natotoo lang po, napakahirap pong ipanalangin. Yung taong ininsulto ka, yung taong pinagbintangan ka ng kung ano mga bagay na hindi mo naman ginawa, yung taong pinagsabihan ka ng mga bagay na masasakit. Napakahirap panalangin yun, di ba? Napakahirap yun na sila ay iyong ipanalangin pa sa Diyos. Na sila ay patawarin ng Diyos, na sila ay baguhin ng Diyos. Napakahirap yun sa isang tao na kung hindi malakas na kagaya ni Job yung spiritual life mo, ay hindi mo yung kayang gawin. Doon sa taong ginawang ka ng masama, doon sa taong pinagbintangan ka, doon sa taong pinahamak ka. Pero dito po, pinakikita po dito ni Job, after receiving much criticism, he was still able to pray for his 3 friends. Okay? Kahit na napakarami nilang wrongdoings na ginagawa sa buhay ni Job. Mga kapatid, kaya ba natin gawin yan? Are we praying for those who have hurt us? Can we forgive them? Okay? So,
ang tinuturo po ng ating Panginoon sa araw na ito is follow. I-follow natin yung action ni Job. Whom God called a good man and pray for those who have wronged us. And from the prayer of Job, mga kapatid, makikita po natin, we learn the importance of repentance when he prayed for his children and friends. It was to ask God's forgiveness on their behalf. Okay? Yan po yung sinasabi ng Panginoon. To ask God's forgiveness in their behalf. Okay? Lagi lang po natin idulog sila sa ating Panginoon. Lagi lang po natin silang isama sa ating mga prayer sa paghingi ng forgiveness ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Okay? And lastly po, panglima, of course, ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Isa, the best prayer warrior dito sa Bible na ating makikita. At dito na rin po tayo magtatapos. Okay? The greatest prayer warrior po in the scripture. He talked and teach about prayer. He prayed a lot throughout his life and ministry. Okay? Tingnan po natin yung mga ginagawa po niya. Tingnan po natin yung activity po niya na ginagawa. Mark chapter 1 verse 35. Very early in the morning, when it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Yan po yung kanyang ginagawa. He took time to pray, finding time to pray. Okay? Sa totoo lang, hindi po madali. It's not easy. Okay? Hindi po madali yung ginagawa niya. Lalo na kung ikaw ay maraming bagahe sa katawan. Mahirap gawin po yan kung ikaw ay maraming bagahe sa katawan. Tandaan po natin, prayer is a vital link between us and God. Like Jesus, he must break away from others to talk with God. Even if we have to get up very early in the morning, gaya na ginagawa po ni Jesus Christ. Okay? Hindi po madali, pero kailangan po natin gawin. Dahil ito po yung tinuturo. Dahil ito po yung pinapagawa na magkaroon po tayo ng time to pray, finding time to pray. Okay? Kailangan po natin laging gawin yan because Jesus Christ mismo ginagawa niya. And even doon po sa John chapter 17, mababasa din po natin, he prayed for his disciples and all believers. Okay. Hindi lang po si Jesus Christ nananalangin para sa sarili niya. Hindi lang po niya pinapalakas yung relasyon niya sa Ama. But even for other people, for other believers, for his disciples, because alam niya na prayer would help them. Makakatulong ito yung panalangin nato na makapamuhay ng a righteous life. Okay? Na magkaroon ng righteous life ang bawat tao. Yung sabihin is ipinapanalangin natin sila dahil gusto natin sila na makaranas ng righteous na buhay, buhay na kaayaya, buhay na kasiyasiya, na nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. That blesses God. He live a lifestyle of prayer. Okay? Ganyan po ang ating Panginoon. He woke up before daylight to meet with his Father. How about us, mga kapatid? Araw-araw ba natin minimit ang ating Ama, ang ating Panginoon? Okay?
Kaya ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. We learn from Him that we should pray and pray always so that we will be equipped sa ating mga ginagawa, sa ating ministry, sa ating buhay, at ma-deliver po tayo doon sa mga temptation na ating naranasan sa araw-araw ng ating buhay. Even, we pray to meet our needs. Okay? At kung ano pa. In other words, lagi lang po nating tandaan yung kahalagaan ng pagkikipag-meet sa ating Panginoon araw-araw. Meet our Maker. And make it a point to pray every day so that we will have the wisdom to deal with the situation. Okay? Gaya po ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ini-start po niya, inuumpisan po niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng pananalangin. Okay? In other words, kahit na gaano tayo ka-busy, si Jesus Christ po a very busy man. Okay? Napaka-busy po niya ang panahon na yon. Pero hindi po niya nakakalimutan na humanap ng oras para sa manalangin sa Ama. So again, mga kapatid, these are the 5 powerful prayer warriors in the Bible. Okay? From Anna, makikita po natin, you should be persistent in prayer. Don't give up soon. Okay? And evaluate our prayers. Second, from Daniel, okay? You should learn to intercede for others. Okay? Kailangan po natin mag-intercede palagi sa bawat isa. And from King David, okay, we should learn the importance of repentance. From King David, we should learn to pray at all times, in all occasions, because God cares every area of our lives. Okay? And we are in trouble, and we are happy, so we should pray. And from Job, we should learn the importance of repentance. Okay. We pray for our children, friends, and others to ask us forgiveness in their behalf. And from Jesus Christ, we should learn that we should pray always so that we'll be equipped for ministry at ma-deliver po tayo sa temptation. Mga kapatid, sana po tayo po ay blessed. Tayo po ay magpala ng salita ng Panginoon ngayong umaga dito po sa ating inaral natin. So let us pray. Father God, in the name of Jesus, we thank you very much for allowing us this message na marinig po namin ang sa ganun kami po ay ma-enlighten, maturuan sa isa sa napaka-importanteng bagay sa buhay namin, yung pananalangin. And I pray to you, O God, that ito po ay maging daan upang patuloy na mabago yung everyday activity namin, everyday na ginagawa namin, na kung saan, Panginoon, ninanais mo na bago ang lahat, ay nais mo na ikaw ay ma-meet muna namin. Bago ang lahat, nais mo na ikaw ay makausap muna namin, makita muna namin. Lord, thank you very much for teaching us today ng mga bagay na kailangan po namin gawin, mga bagay na minsan nakakalimutan namin, mga bagay na minsan na nineglect namin o naisasantabi namin. Ang pamamagitan sa pamamagitan ng pananalangin at pag-i-intercede. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga sitwasyon ngayon, kailangan po namin ang prayer ng bawat isa. Maging accountable kami, Panginoon, sa pamilya namin, maging accountable kami sa church at sa bawat isa. Lord, thank you very much for loving us, for sharing us this message. And we pray, Padre God, na ito po ay maging daan upang yung lifestyle namin, Panginoon, ay mabago at maitama. Salamat po, dakilang Diyos. Be glorified, Lord God, exalted.
in our lives, in our midst, in our undertakings, in our everyday lives. Lord, di lang po yun, dalangin namin din na because you are all-knowing God, nakikita mo at nalalaman mo, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Lord, anumang sitwasyon meron ng bawat isa. You know that your hand is not too short para hindi mo po maabot. Lord, we ask for your miracle hand to extend to every family represented in this fellowship. Kayo po magpala sa bawat isa at mag-abot ng biyaya sa bawat isa. If ever there is a need of healing, Lord, kayo po magpagaling sa bawat isa. Kayo po mag-restore ang physical life ng bawat isa. As you have restored us our spiritual life today, Lord. Restore our physical life, Lord God. With your healing, with your touch, with your power. And Lord, we thank you for your blessing na araw-araw po natatanggap namin. And we continue to claim your promises that hindi po kami magkukulang sa aming pangangailangan sa araw-araw because you are there to supply all our needs, our Jehovah Jireh. Salamat po dakilang Diyos for today. Be glorified, Lord God, exalted. And to you all the glory, all the honor, and all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So,